inihahandog ng liwanag. Patuloy na lumipas ang mga araw. Niyakap ni Isko ang buhay sa isla ng Alabat. Ang tanging niyang libangan at pangkabuhayan ay ang pagtatanim upang mairaos ang bawat maghapon. Ang paglaki ng kanilang mga anak ni Karing ay kanilang nasubaybayan ng may payapang pamumuhay sa paraisong kanyang pinili. Ang bawat sandali at oras ay hindi niya pinapansin dahil kapiling niya ang kanyang pamilya. Mayroon mang kakulangan sa kanilang pamumuhay, ngunit ito ay napagtatakpan ng pagmamahalan. Sa kabila ng kahirapan ng pamumuhay, ay patuloy lamang sila sa pagsusumikap. Ang tanging inspirasyon ay ang pamilya na nagbibigay sa kanila ng napakalaking pag-asa. Ang mahalaga sa kanila ay sama-sama ang buong pamilya at sa patuloy na pagyabong at pamumunga ng mga pusong sagana na nahinog sa pagmamahalan ay naging maligaya sila. Ito ang kinamulatang buhay ni Nelson. Ika-6 na kabanata sa Bayabasan. Ayos ba ang ginawa ng kuya ninyo? Ang tanong ni Nelson sa mga kapatid. Yay! Ang galing-galing! Ang sagot naman ng dalawa. Oh, nakahanda na pala sa pag-alis ang itay at ang inay, ang sabi ni Nelson. Pabundok daw ulit sila dahil maglilinis ng pagtataniman ng mga halaman. Ang sagot naman ni Penny. Dito muna ulit kayo ha? Darating ang Tito Anuel at Tito Silvio para kayo ay samahan. Ang sabi ni Isko sa kanyang mukha. Magpakabait ka ha, mamayang hapon pa kami darating. Ang sabi naman ni Karing kay Penny. Ako na po ang bahala sa mga kapatid ko. Huwag po kayong mag-alala. Ang sagot naman ni Nelson. Lagi naman po kaming nagpapakabait, inay. Ang sabi naman ni Penny. Hindi natagalan pag-alis ng mag-asawa ay dumating naman ang magkapatid na Anuel at Celio. Payaka po ako, ang sabi ni Penny habang sinasalubong ang dalawa. Kami rin po payakap, ang sabi naman ng magkapatid na Nelson at Delsa. Maglaro muna kayo sa itaas ni Delsa ha, Penny? May pupuntahan lamang kaming tatlo, ang bilin ni Anuel. Huwag kayong bababa ng bahay. Pasasalubungan na lamang namin kayo pagdating, ang sabi naman ni Celio. At naiwang naglalaro ang magkapatid na Penny at Delsa sa itaas ng kanilang bahay. Bilisan mo, Celio, andyan na kami na iton, ang wika ni Anuel sa kapatid habang bababa niya si Nelson at sila ay naghahabulan. Maabutan ka na namin, bilis pa! Ang wika pa ni Anuel. Yay! Panalo kami! Ang sigaw ni Nelson nang maabutan nila umalampasan si Celio. Pagod na ako. Tigil na tayo, kuya. Ang pakiusap ni Celio. Sa daan ay may nakasalubong silang mag-iinang pabo. Dahil sa tuwa ni Celio ay gusto niyang hulihin ang isang sisiw. Ngunit nang makita ito ng inahin ay nagalit ito. Parang magtatakbuhan na naman tayo ah. Tingnan mo, Celio, nagagalit ang inahin. Ang wika ni Anuel sa kanyang kapatid. Baka tukayin ako, kuya. Tayo na. Ang sagot naman ito sa kanyang kapatid. Sila nga ay hinabol ng galit na inahing pabo. Bilisan mo pa, Celio. Baka maabutan ka. Ang sigaw ni Anuel. Inabutan na nga ako, kuya. Tinuka ako. Ang sagot naman ni Celio. Nang matuka si Celio ay tumigil na rin sa paghabol ang pabo. Habang umiiyak naman tumatakbo ang kawawang bata. Okay ka lamang ba, kuya Celio? Ang tanong naman ni Nelson. Pansamantalang huminto sila upang patigilin sa pag-iyak si Celio. Ang sakit, kuya. Ang wika pa ni Celio na patuloy ang pag-iyak habang sila ay nakatigil. Tumigil ka na sa pag-iyak. Ang lalaki ay dapat matapang. Tigil na.
Ang sabi ni Anuel sa kapatid. Ang sakit talaga, ang sagot naman ni Celio. Baba ka muna Nelson at patitigilin natin sa pag-iyak si Celio. Ang wika ni Anuel kay Nelson. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Celio. Pinakalma ni Anuel at Nelson si Celio habang sila ay naglalakad, ngunit patuloy pa rin itong umiiyak. At sila ay nagpatuloy ng paglakad. Nang marating nila ang kanilang pupuntahan, ay tumigil na rin sa pag-iyak si Celio. Si Nelson naman ay tuwang-tuwa nang malaman na sila ay sa Bayabasan ang punta. Wow! Dito palang punta natin, ang wika ni Nelson. Doon tayo, dahil mas marami doon. Sa bandang taas ako mangunguha. Ikaw Celio ay sa gitna at si Ton ay sa baba. Ang sabi naman ni Anuel. Sige kuya, maganda nga doon sa itinuturo mong lugar. Ang wika naman ni Celio. Pagdating doon ay tuwang-tuwa sila sa dami ng bunga ng mga bayabas. Agad silang nanguha na parang sabik na sabik. Huwag na ninyong pitasin ng masyadong hinog ha, ang sabi ni Anuel sa dalawa. At sila ay nagpatuloy ng pangunguha hanggang sa makarami. May puga dito ng ibon at mayroong 3 inakay. Tingnan ninyo, ang sigaw ni Nelson. Oo nga, nakakatuwa sila, ang sabi ni Celio. Nasaan? Patingin din ako. Ang wika naman ni Anuel. Andito, mabuti at wala pa ang ina, ang sabi naman ni Nelson. Hanap tayo ng uod, mukhang gutom na gutom sila, ang sabi ni Nelson sa dalawa. Sige, pakainin natin, ang sabi naman ni Anuel. Naghanap nga sila ng uod sa mga kulubot na dahon ng bayabas. May nakuha na ako, ang sabi ni Nelson. Ako rin may nakita na, ang sabi naman ni Celio. Pakainin na ninyo, susunod na lamang ako sa inyo, ang sabi ni Anuel. Sige, tayo na iton, ang sabi naman ni Celio. At pinakain nila ang mga inakay. Hindi natagalan ay dumating na ang mag-asawang ibon na may dala ring uod habang ang 3 ay nakatago sa puno ng niyog. Psst! Huwag kayong maingay. Dahan-dahan tayong aalis. Hayaan na natin sila nang hindi maistorbo, ang sabi ni Anuel. At tumalis na nga ang 3. Habang nasa daan ay masaya silang nangangain ng bayabas. Teka! Sabay-sabay tayong kakagat sa bayabas at hahakbang, ang wika ni Anuel. 1, 2, 3, kagat at hakbang, ang sigaw ni Anuel. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Pagdating ng bahay ay tuwang-tuwa ang magkapatid na Penny at Delsa sa dami ng pasalubong. Yehey! Pahingi kami! Ang sabi ng dalawa. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga bayabas. Oo nga pala Celio, sanayin mo raw ang tula mo, bili ni nanay. Ang sabi ni Anuel. Oo kuya, tatapusin ko lamang ang kinakain ko, ang wika naman ni Celio. Kinakailangan sanayin ko nang mawala ang aking hiya at kaba, patuloy pa ni Celio. Lampara ng kasaysayan. Liwanag ba nang tayo ay mamulat? Pagkakakilanlan ba natin ay sapat? Hindi. Lampara ng kasaysayan ng lahi ko ay natuklas ang salat. Pinutol ang mitsat, itinagong hindi dapat. Lahing Pilipino, diwa natin imulat. Sino ba ako? Sino ba tayo? Sino ang ninuno ko? Saan ba nagmula lahing Pilipino? Saan ba nanggaling ang wika ko? Ano ba ang kasaysayang tunay ng bayan ko? Liwanag ang nais ko. Liwanag para sa susunod na lahing Pilipino. Marating man natin ang paruroonan, ay may dilim pa rin at mga katanungan. Pagkat mata't diwa natin may piring sa kahapong nagdaan. Halina't pawiin ang lahat ng ito. Ating tuklasin at ako'y samahan. Dugsungan natin ang mitsa ng lampara, kasaysayan ng lahi at bayan nating hirang. Kung ang liwanag na makikita ay sadyang sapat na, tulad rin ay punong mayugat, mayabong at patuloy ang bunga. Bansang may pinagmulan,
lahing may pinagmulan, ito ang kapara. Inyong hintayin, ating namnamin ang liwanag na nais ko, naway maibigan. Huwag bibitiw, ito ay kaalaman, yamang hindi makukuha ng kahit sino man. Pwedeng ibahagi kanino man, liwanag na mapupulot, madadala habang buhay. Pangako sa inyo, pawang katotohanan, pagkat lahat ng ito ay mayroong batayan, mapabibliya, agham at panulat ng sinaunang tagatalaman. Iisa-isahin sa taguang baul, hahalongkatin natin ng maliwanagan. Maraming salamat po. Nawa po ay patuloy ninyong subaybayan ang tula ko at ang kwento ni Nelson.